Let us close our eyes. Let us bow down our head. Let us all pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit. Glory be to the God the Father. Glory be to the God the Son. Glory be to God the Holy Spirit. Glory be to your name alone. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos, sa gabi pong ito, kami po ay sama-samang lumalapit, Panginoon, sa iyong kabanal-banalang presensya. Una po sa lahat, ay humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga kasalanang nagawa sa isip, sa salita, at sa gawa. Kung may mga bagay man po kaming nasabi na hindi mo kalooban, kung may mga bagay man po kaming nagawa, Panginoon, na hindi mo kalooban, patawarin mo po kami. Kung may mga naramdaman po kaming galit sa aming mga kapatid, kung may mga naramdaman po kaming inggit, pagtatampo, o kung ano mang hindi nagmumula sa inyo, pakadalisayin mo po ang aming mga puso, Panginoon, upang hindi po masayang ang mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan ngayong gabing ito. Kung meron man pong mga tao na pinapaalala mo sa amin na aming patawarin, Panginoon, ngayong gabi, nais po namin silang patawarin. We release forgiveness. Kung may mga nasaktan kami, o kung may mga nakasakit po sa amin, patawad po, Panginoon. Linisin mo po ang bawat isa, dalisayin mo kami, Panginoon. Ikaw lamang po, Lord, ang nakakaalam ng lahat at tunay na mga pangyayari, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw lamang po ang tunay na nakakaalam. Kaya dakilang Diyos, kayo na po ang bahala sa amin, Panginoon. We will be still and know that you are God. The battle is not ours. The battle is yours. The battle is yours. And I know, God, that you will fight all our battles in the name of Jesus. We will completely trust you, God. We will completely and fully rest in your presence. Hallelujah. Masasaksihan po namin, matutunghayan po ng aming mga mata kung paano mo kami ipapanalo sa lahat ng laban, Panginoon. Panginoon, kayo na po ang bahala sa mga kapatid kong nandito ngayon. Lahat po ng mga tao na pinili nilang manood, pinili nilang magstay dito. Alam ko na marami pa silang mga gagawin. Siguro may mga dapat pa silang trabahuhin, pag-aralan, Panginoon. Pwede naman silang mag-scroll up na lang, Panginoon. Pwede namang hindi sila magstay dito. Pero salamat dahil binigyan mo sila ng desire na papakinggan ang iyong mga salita ngayong gabing ito. So we pray sa lahat po ng mga first-timers, oh God, you know exactly who they are. Kilalang kilala mo ang buhay ng mga taong ito. Wala po kaming maitatago sa iyo. Wala kaming maililihim sa iyo. Lantad sa iyo ang tunay na laman ng aming mga puso at isipan. At ang dalangin ko, katagpuin mo anuman ang aming mga pangangailangan. Pagaanin mo ang aming kalooban, bigyan mo kami ng kapayapaan, Panginoon. Pakalmahin mo at bigyan ng katiwasayan ang aming mga pusong natatakot, nag-aalala o nababagabag man. Panginoon, magsimula kayo ng mga bagong bagay. Panginoon, ipakilala mo kung sino ka, na ikaw ay Diyos na mabuti, tapat at dakila sa mga taong ito. Kailanman ay hindi ka po nagbabago, Panginoon. Kailanman ay hindi ka nag-iwan, hindi ka nagpabaya, hindi ka tumalikod. Kaya Lord, maraming salamat, for I know, God, na maraming mga kaluluwang dadalhin ka sa lugar po na ito, mga bagong kaluluwa na kikilala sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, Panginoong Jesus. Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good. Ang lahat ay pinaglalakip-lakip mo para sa aming kabutihan, Panginoon, para sa aming ikakabuti. Panginoon, hindi aksidente kung bakit nandito kami ngayon. Turuan mo po kami. Ipakita mo sa amin, pawang kabutihan lamang ang nais mo, Panginoon. Kontento na po kami sa presensya mo. Punuin mo po kami. Punuin mo kami, Panginoon. Hindi po kami lalabas ng live stream na ito
na hindi mo po kami kinakatagpo, Panginoon. Thank you, God. Dalangin po namin sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, ay patuloy mo kaming turuan, magpakahayag ka, anoint my lips, anoint your message, O God, and anoint every hearts ng mga taong nanonood po ngayon. Panginoon, naniniwala po ako na may mga bago kang bagay na ipaparanas at ituturo sa amin ngayong gabi sa aming pong evening devotion. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng mga may sakit at karamdaman ay iyong pagalingin. Ang lahat ng mga tao na walang kapayapaan, natatakot, Lord, bigyan mo ng kapayapaan in Jesus' name. Padaluyin mo rin po ang iyong pagpapala. Let there be financial breakthrough sa lahat ng mga tao naghahanap, Panginoon, ng pagpapala in Jesus' name. Pagpalain mo rin po ang aming bansang Pilipinas. Kayo na po ang bahala, Panginoon, sa bansang ito. Alam ko na may dakila kang plano sa bansang Pilipinas. Maraming salamat. At ingatan mo rin at pagpalain ang aming po mga kapatid na naapektuhan po ng lindol sa Mindanao. Lord, may your comfort, peace and presence cover them, Lord, in Jesus' name. At sa lahat po ng mga manonood ngayong gabing ito, Panginoon, pinagkakatiwala ko na sa inyo ang lahat, ang aming pong buong pamilya, ang aming buong sambahayan. Pagpalain mo po kami. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming sama-samang panalangin ng may pananampalataya. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen and Amen. God is good. All the time and all the time, God is good. Amen. Hindi nagbabago ang kabutihan at katapatan ng atin pong Panginoon. Amen. Nagbabago tayo, pero hindi maikakaila, hindi nagbabago ang Diyos. So welcome po sa atin pong evening devotion, isang gabi po na punong-puno po ng katuruan, punong-puno ng karunungan, punong-puno ng pagtatama. Kung meron man pong mga tatamaan, bato-bato sa langit, ang tamaan magpatama, ang mga tatamaan magbago. At ang pagbabago po ay para sa kabutihan po natin, mga kapatid. Piliin po nating maging masaya, mapayapa, nagmamahal, nagpapatawad, at wag po tayo magpaka-stress sa buhay na ito. Amen? Masyado na pong mabigat ang nangyayari sa ating mga buhay, wag mo nang dagdagan pa. Amen. Mga kapatid, let us all welcome lahat po ng mga first-timers. Palakpakan nga natin si Lord sa lahat ng mga first-timers. Ngayon pa lamang po ay meron na pong 106 new followers tayong kasama ngayong gabing ito. Pwede ko po bang malaman kung sino ang mga first-timers? Sabihin nyo lamang po kung kayo ay first-timer, type me at kung saang lugar po kayo nanonood. Yan, type me at kung saang lugar po kayo nanonood. Yan, hello po sa inyo, Kyle, Milana, Venus, 272830 from Davao, from Rizal. Ayan, si Jomeline, ang dami. Etinan from CDO, Master Choice from Quezon City. Hindi ko na masundan. Hello po sa inyo from Cebu, Quezon, South Cotabato, Bataan, Bulacan, Laguna, Pangasinan, UAE, Cavite, Rizal, Cebu, Bicol. Basta lahat po kayong nanonood po ngayon from Kuwait. Ayan, Kalasyaw, Pangasinan, Kapas, Tarlac, Santa Maria, Bulacan. Saan ka sa Santa Maria, Bulacan? Tiga Santa Maria, Bulacan ako. Tiga Singapore, hello po sa inyo from Zamboanga. Hello po sa inyo, Pampanga, Las Piñas, Tarlac, Iloilo, Isabela, Malate, Manila, QC, praise God, San Carlos, Pangasinan, Isabela, Malolos, Bulacan. Uy, Malolos, malapit lang. Kapit-bahay lang tayo. Tiga Santa Maria lang ako. Benguet, hello po sa inyo. Ayan. So, hello. Magandang gabi po sa atin pong lahat. At welcome po. Nasa general na karga ba, Kuya Bim? Ayan. Zambales, San Jose del Monte, Palawan, Taiwan, Isabela. Wow, praise God po. Alam nyo po ba, for the glory of God, sa bawat isang live natin, nagugulat po ako na almost 400 po ang nadadagdag sa bawat live stream natin. Palakpakan natin si Lord. Additional 400 per live. Noong nakaraan po, parang nakita ko 54,000 lang. Ngayon po, 56K na. Palakpakan natin si Lord. Imagine niyo po, libo-libong mga tao
ang nilalapit ng Lord sa live stream na ito at nababago ang buhay sapagkat nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. So we would like to welcome all of you. We are glad that you are all here, mga kapatid. Wow! Hello po, Nurse Ren from Davao Doctors Hospital. God bless you po. Ingatan po kayo ng Lord dyan. Mga kapatid, from Heart to Heart Community, let us all welcome our first-timers. Sige po, ipadama po natin sa kanila ang mainit na pagtanggap ngayong gabing ito. Let us all welcome them. Sa lahat po ng mga bago, mga kapatid natin na first time yung manood ngayon, kung gusto niyo pong mag-join sa ating pong group chat where you can share prayer request, testimony, message lang po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charis. Nandiyan na po ba sila? Ayan, nandiyan na po si Ate Candy. So kindly message Ate Candy na nakapin po. Ipipin niya yung live comment niya. Yan, nakapin na po ngayon at i-message nyo lang po siya. If you want to join our community, our group chat, pwede nyo rin pong balikan ang mga previous devotions natin sa YouTube. Pwede nyo pong i-search Harold Cruz. Yan. So, follow nyo lang din po ako dito sa TikTok, sa FB, at mag-join kayo sa ating pong TikTok bulletin board. Bukas po ay magkakaroon tayo ng worship and testimony night. Pwede po kayong mag-share ng inyong mga patotoo. Alam nyo po, huwag nyong palalagpasin ng worship and testimony night dahil bukas na bukas po, mapagpapala tayo sa mga patotoo na maririnig po natin. Bukas po yan ng alas 9 ng gabi. Kaya mag-alarm na po kayo, 9 p.m., worship and testimony night, punong-puno po ng patotoo at pagsamba sa ating Panginoon. I-message nyo na po si Ate Candy para po kung gusto nyo ring mag-share ng inyong testimony, kailangan nyo po munang mag-join sa atin pong tribe group. Or, yun po yung tinatawag, yun po yung, actually life group na tinatawag nating tribe group. Yan po. So, message lang po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charis. Yan. Message kayo nauna. Okay? Para masend po sa inyo yung link po natin. Okay, at ngayon po, alam kong handang-handa na tayong makinig ng salita ng Diyos. Sino po ditong excited na muling matuto, muling ma-inspire, muling ma-encourage ng salita ng Panginoon? Amen! Shout out po sa lahat ng mga tribe leaders at sa lahat ng mga tribe members na nandito po ngayon. Pwede po ba bago tayo mag-start ay sama-sama tayo itong 800 na nanonood ngayon ay sama-sama pong mag-share, and kung wala naman kayong ibang ginagawa, tap your screen lang po at i-add natin sa ating pong mga story ang live stream for tonight. Praise God! Maraming salamat po for sharing. Sa inyo po sa lahat ng mga kapamilya, kaibigan, mahal nyo sa buhay. Amen. Shoutout po sa lahat ng mga tribes na nandito. God bless you all po. Amen. We are always excited, mga kapatid. Yan. Praise God. Praise God. So, another parable ang atin pong pag-aaralan ngayong gabing ito. Dahil every night po, ang atin pong series is all about parables. The parables of Jesus, stories that change lives. But before that, I would like to ask you another question. Siyempre, nagsisimula tayo lagi sa isang icebreaker question. Listen. Have you ever promised someone, I'll do it, gagawin ko, but never actually did? Nakapangako ka na ba sa isang tao na gagawin mo ito pero hindi mo naman talaga ginawa? Or maybe you said, I will pray for you, pero nakalimutan mo. Maraming pagkakataon ba na ganito tayo? Sinabi mo, gagawin mo, pero hindi mo nagawa. O pananalangin kita, pero nakalimutan mo. Yes po, opo. Now, here's a deeper question. Lahat ba ng mga aksyon na ginagawa mo ngayon ay nagmamatch sa words na sinasabi mo? What do you think? Lahat ba ng ginagawa mong aksyon ngayon ay nagmamatch sa mga salita na sinasabi mo? God bless you yan sa iyong campaign. Amen. Yung iba, yes. Yung iba, no. Sometimes, sabi nga nila, it's easier. No? Easier said. Easier said than done. Mas madaling sabihin, pero mahirap gawin. At yan po ang isa sa mga nakakalungkot na
nangyayari po ngayon sa atin pong henerasyon. Daming mga nagtuturo ng salita ng Panginoon. Napakarami pong mga Kristiyano. Maraming nagtuturo ng Word of God. Maraming mga Christians na nangangaral. But, nakikita ba sa aksyon na ginagawa? Kapag ikaw ay nangaral ng isang katuruan, nakikita ba yon sa iyong buhay? Are your actions matching your words when it comes to following Jesus? Ngayong gabing ito ay panibagong topic ang atin pong pag-aaralan. Actually, Jesus tells us a very simple story. Okay? So, babasahin po natin. Ang topic po natin ngayon is the parable of the two sons. The parable of the two sons. At makikita natin ito sa Matthew chapter 21. Matthew chapter 21, verses 28 to 32. Matthew 21, verses 28 to 32. Babasahin ko po. 28 to 32. Okay. Ang talinghaga tungkol sa dalawang anak. Ang talinghaga tungkol sa dalawang anak. Starting verse 28. Ano sa palagay ninyo? May isang taong dalawa ang anak. Lumapit siya sa una at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho." Ngunit, sumagot siya at sinabi, "Ayaw ko." Ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at pumunta rin. Lumapit ang ama sa ikalawa at gayon din ang sinabi. Sumagot siya at sinabi, "Pupunta po ako." Ngunit hindi naman pumunta. Alin sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga masasamang babae ay nauuna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat dumating sa inyo si Juan sa daan ng katuwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng masasamang babae. At kahit nakita ninyo ay hindi rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya." Ang talinghaga tungkol sa dalawang anak. Napakaganda po ulit na reflection sa ating lahat, mga magulang, mga kapatid. Dito po ay nakita natin ang isang ama at kanya pong sinabihan ang kanyang mga anak na magtrabaho sa ubasan. Ang una po, ang sagot, "Ayoko! I will not! Hindi ako pupunta!" Pero later, nagbago ang kanyang isipan at sumunod din. Nagpunta rin siya sa ubasan at siya rin po ay nagtrabaho. Pero yung second na anak, respectfully answered. Sabi niya, "Yes, opo, pupunta po ako." Pero hindi naman nagpunta. He never went. Ang unang anak, maybe, he might sound rebellious. The other sounded religious. Ang nagsabing, "Hindi ako pupunta," pero nagpunta, parang rebellious. Pero yung isang nagsabing, "Pupunta ako," pero hindi naman nagpunta, ay religious. But in the end, only one actually obeyed. Isa lang sa kanila ang tunay na sumunod. Jesus was not simply talking about two sons. Mga kapatid, nangungusap sa atin ng Diyos ngayong gabing ito. He was actually talking about us tonight. Because God is not only listening to what we say, He is watching how we live. Maraming mga tao po nagsasalita, "Yes, Lord, I will obey you. I will serve you." Pero kapag dumating na po sa pagkakataon na nahihirapan, nasaan ka na? Ang Diyos po ay hindi lamang nakikinig sa lahat ng mga sinasabi mo. Tinitingnan niya rin ang iyong pamumuhay.
Ikaw ba ay isa na sa mga taong nangako sa Diyos na, Lord, magsusuko na ako ng buhay sa iyo. Lord, maglilingkod na ako sa iyo. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Masarap magsabi sa Panginoon na, Lord, I will obey. Lord, I will serve kapag maganda yung nangyayari sa buhay mo. Pero sa mga panahon na puro hirap at pagdurusa, magagawa pa rin pa nating sabihin na, Lord, I will obey. Lord, I will follow. Tayo po ang pinatutungkulan sa kwentong ito. Nung una, ikaw ba yung nagsabi na, Lord, ayoko po, hindi ko po kaya. Nahihirapan po ako. Pero eventually, sumunod ka naman. Parang tayo lang yan di ba? Yung mga leaders, mga intercessors, naku po, hindi ko po kaya yan, pastor, kuya. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Turuan niyo po ako. Pero eventually, nagagawa naman din. Pero yung iba nagsasabi, Lord, gagawin ko po. Susunod po ako. Lord, hanggang wakas ng buhay ko, bibigay ko sa iyo. Pero nasaan ka na ngayon? Nasaan na tayo ngayon? Madaling magsalita, pero parang ang hirap to pa rin ng mga pangakong binibitawan natin sa Panginoon. God is not only listening to what we say, He is watching how we live. Nakikita po ng Diyos kung paano po tayo mamuhay. Kitang-kita po ng Panginoon. Ilang beses mo na bang sinabi na, Lord, magbabalik loob na ako? Ilang beses mo na bang sinabi na, Lord, pagalingin mo lang ako, manunumbalik ako sa iyo. Lord, pagpalain mo lang ako, babalik ako sa iyo. Nung ginawa na ng Diyos, nasaan ka na? Naalala niyo po ba ang kwento ng 10 ketongin? 10 ketonging lumapit sa Diyos. Pinagaling ng Panginoon, pero isa lang ang bumalik para magpasalamat. Ikaw ba yung isa na yon? O ikaw yung siyam na kapag nakamit mo na yung mga bagay na gusto mo, kalimutan na. Kapag nakuha mo na yung gusto mo, ayaw mo na. Tumatalikod ka na. Which of the two did what his father wanted? Sino kaya? Sabi ng mga disipulo, yung una. At ang sinabi ng Panginoong Jesus, truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. Sino itong mga tax collectors? Sino itong mga prostitutes? Hindi ba ito ay mga taong makasalanan? Pero bakit sila ang mauunang makapasok sa kingdom of heaven? Itong mga taong ito na makasalanan, kapag sila ay nanumbalik sa Panginoon, kapag sila ay humingi ng tawad sa Diyos. Pero yung mga nagsasabi na ako, lingkod ako ng Panginoon, pastor ako, leader ako, ganito ako, ganyan ako, may posisyon ako, pero hindi naman makita sa'yo. Naalala ko na naman yung parable ng yung pinag-aralan natin. Yung isa ay yung Pharisee at yung isa ay tax collector. Naalala ko bigla yung tax collector na nandun sa labas. Hindi nga siya makatingala sa langit, hindi siya makapasok doon po sa templo. Sabi nung Pariseo, nandoon sa loob ng simbahan, hindi po ako kagaya ng iba dyan. Nag-aayuno ako. Ang dami niyang sinasabi patungkol sa sarili niya, pinaparinig niya doon sa tax collector na yon. At yung tax collector, nandun siya sa labas. Ang tingin niya sa sarili niya, makasalanan siya. Ang tingin niya sa sarili niya, napaka-makasalanan. Hindi karapat-dapat. Hindi niya magawang itingala ang kanyang ulo. Sabay hinahampas ang kanyang dibdib. Sino ang mas kinalugdan ng Panginoon? Yung nananalangin sa loob ng templo? O yung lalaking nasa labas
At sinasabi, Panginoon, kahabagan mo ako. Sino ang mas kinalugdan ng Diyos? Hindi po ba yung lalaking nasa labas? Yung makasalanan, nakagaya natin. Aminado po tayo makasalanan tayong lahat. Truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. Point number 1. God values obedience more than good intentions. God values obedience more than good intentions. Saying the right things is meaningless without doing the right things. Kahit na ano pang sabihin mo, kahit na anong pangangaral mo, meaningless kung hindi mo naman gagawin ng tama. Kung ikaw ay nagsasabi, mga kapatid, magpatawad kayo. Ikaw ba ay marunong magpatawad? Mga kapatid, magbago na tayo. Tayo ba ay nagbabago? Tayo ba? Can we just check our heart? Ano ka ba? Hanggang salita ka lang ba? O nakikita sa gawa mo? Alam niyo po, itong lalaking pangalawang tinanong, itong anak na ito ay nagsabi ng napakagandang sagot. Sabi niya, yes, I will. Opo, pupunta ako. He sounded so respectful. He sounded so obedient. Alam niya kung ano sasabihin niya. Sinasabi niya, opo, pupunta po ako. But his words never became action. Hanggang salita lang. Meron po ba dito hanggang salita ka lang? Magaling ka lang magpayo, magaling ka lang magturo, magaling ka lang magsalita. Many people today know Christian language. They know a lot of Bible verses. Yes, they attend church. They sing worship songs. They post encouraging scriptures online. But the question is, are you obeying what you already know? Are you obeying what you already know? Yung mga alam mo ba ay sinusunod mo? Sinasabuhay mo ba? Yung mga bagay na yan. Are you obeying? Lahat ba ng natututunan natin, napapakinggan natin sa devotion na to, mga napapakinggan yung mga verses, scriptures? Are you obeying? My brothers and my sisters here in this community. I-practice po natin kung ano ang mga bagay na atin pong natututunan. Kahit gaano pa katama ang intensyon mo, kung hindi mo naman gagawin, wala lang din. Intentions don't transform lives. Obedience does. Magsimula kang sumunod sa oras na ito. Okay? Magsimula kang sumunod. God is not looking for perfect words. Hindi naghahanap ang Diyos ng mga magaganda at mabubulaklak na mga salita mo. Yung mga pangako mo na yan, ako po, mapapako yan eh. Sumunod ka lang. Let your yes be yes and your no be no. Obey God. Mas gusto ng Panginoon ng mga taong sumusunod kaysa magaling lang magsalita. Kaya ngayong gabi, simulan mong sumunod. Okay lang ba yon? Okay lang ba na ngayong gabing ito, pagsimula kang sumunod?
Kung ikaw ay napapagod na, di ba? Diba? Kailangan mo na rin sumunod sa Panginoon. Kasi may mga bagay siyang pinapagawa, kaso iba yung ginagawa mo, kaya ka napapagod. Huwag ka lang basta magaling sa lengguwahe ng pagkakristyano. Huwag ka lang basta magaling dahil nakikita ka ng mga tao. Ang tanong, nakikita ba sa buhay mo si Kristo? Nabubuhay ba siya sa atin? Nabubuhay ba siya? Parang marami po ngayong gabi ang napapagod na sa buhay. Sino po dito na napapagod na sa buhay? Parang ang dami ko nakikita sa mga comment. Dati ganyan din po ako, pagod na ako mabuhay, pero binigyan po ako ng bagong direksyon ng Panginoon. At kapag kayo po ay binigyan ng bagong direksyon ng Panginoon, magbabago po ang lahat. It's okay. Sabi nga kaninang umaga sa kinanta natin, it's okay, it's okay, it's okay, and it's all right. Diba? Coming from a woman with a cancer. Mula sa isang babae na may cancer at siya po ay umawit at sinabi niya, it's okay. It's all right. It's okay. 2% of survival, but 2% is not zero. Kaya kung ikaw ay napapagod, pahinga ka lang. Huwag kang susuko. Mas okay na magpahinga, di ba? Kaysa sumuko ka. Sige, pahinga ka muna. Pause ka muna. Okay lang yan. Walang masamang magpahinga. Tama, pahinga, tapos balik ka ulit. Kahit naman ang mga runners, napapagod, di ba? Napapagod po tayo eh. Pero wag kang susuko. Kaya sa lahat po ng mga napapagod po ngayon, may invitation po si Lord. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kapahingahan po natin ito eh. Kapahingahan natin yung nararanasan ng presence ni Lord. Kapahingahan natin yung nag-aaral tayo ng Word of God, nag-worship tayo. Diba? Ito, sa totoo lang, itong ginagawa natin to, pwedeng patulog na lang kayo eh. Diba? Sabi niyo, pagod na kayo, pwedeng magpahinga na lang kayo, pwedeng matulog na lang kayo, pero bakit kayo nag-i-stay ng gantong oras? Bakit kayo naglalaan ng 2 oras para makinig sa devotion po na ito? Because this is a sacred moment, mga kapatid. At sa presensya ng Panginoon, may tunay na kapahingahan. Amen? Just trust in the Lord. Magpahinga tayo sa presence ng Panginoon. Okay? Just obey. Obey, 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 obey. Dapat po maging ano na lang tayo, men and women of few words. Huwag kang mangako kung hindi mo gagawin. No? Huwag kang mangako. Basta kung ano lang yung sabihin mo sa Panginoon, pilitin mong magawa mo. Kayanin mo. Nung ako po ay 17 years old, I decided to serve God. I know I am not worthy. I am an unworthy servant of God. Sino po bang worthy sa atin? Meron po bang worthy? At the age of 17 years old, I started serving God. I started living out the calling na binigay sa akin ng Lord. And up until now, I still want to serve Him. I still want to give Him my all. I'm now 32 years old. At hanggang ngayon po, nandun pa rin po yung passion. Maraming magpapatahimik sa atin.
Maraming mga sitwasyon na darating na hihilahin tayo pababa. Hindi mo yun magagawa, hindi ka makakarating dyan. But you know what? Ang susi, mga kapatid, isa sa mga bagay na nakatulong sa akin ay talagang mas pakinggan kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ako po ay 1993. Yeah, 1993 ako. So yun. Mas pakinggan mo, mas piliin mo kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Yung ibang mga boses, it won't matter anymore. Basta ang pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Ang tinig ng Diyos. Okay? So, point number 1, God values obedience more than good intentions. Okay, Kuya Doms, God bless you po. It's okay. Puno na yung isang page ng notebook ko. Dami mo nasulat Amen. Alam niyo po, nakakatuwa kasi ang dami ngayong interested makinig ng ganito, no? Nakakatuwa lang. Ako lang, sobrang personally, nabibless ako na marami ng mga tao ngayon ang nagkakaroon ng interest na makinig ng ganitong mga klaseng live stream. At first, sige nga po, be honest. At first, bakit kayo nandito sa TikTok? Sige nga. Bakit kayo nandito sa TikTok? No, hindi kahinaan yan. Yung napapagod ka, normal. Because you're hurt, para manood, para magpawala ng problema. Okay. Naghahanap ng guidance. Talaga ba? Meron ba talaga dito nagpunta sa TikTok para manood ng devotion? Yung talagang wala pa kayong wala pa kayong alam sa mga ganito. Nung wala pa kayong alam sa mga ganito, 'di ba? Hindi naman kayo pupunta ng TikTok para manood ng live stream devotion. 'Di ba? Kung talagang wala pa kayong personal relationship kay God, I believe you will not go here. Hindi TikTok ang unang option mo para ma-bless ka. So yeah, add to cart, pampalipas oras, originally, you're just bored. Yeah. Ganyan tayo dati. Ako po, ang TikTok ko dati, pang shopping lang din. Pang add to cart lang. Tapos kapag may mga nagte-trend na mga sayaw, di ba? Gusto mo lang pakinggan, gusto mo lang mapanood. So dito sa TikTok yon. Pero hindi ko inisip na manood ng devotion sa TikTok. Hindi talaga. Hindi ko naisip na posible pala na may ganito dito, di ba? And then I started having this kind of program. Dahil na-inspire ako doon sa isang kabataan sa amin sa church. I asked her, anong ginagawa mo? Sabi niya, nakikipag-usap lang po sa mga tao, may mga nanonood po sa akin. Sabi ko, sige nga no, parang gusto ko mag-share ng gospel dito. So yun lang. Nagsimula lang ako mag-share ng gospel. Nanonood ako ng mga sermon ng mga pastor dito at Lord. Amen. And then yun. The rest is history. From 100 followers to 56k followers sa loob ng 10 months at ilang mga araw. 3, 5, 10 nanonood, ngayon 800 plus steady for the glory of God. Imagine. Pinagsama-sama tayo ng Lord dito ng mga walang interest dati. Pinagsama-sama tayo ng Lord dito na hindi natin kilala ang isa't isa. At hindi talaga natin gusto before na mag-aral ng ganitong klaseng mga pagtuturo. But now, hindi na natin, kulang na yung araw pag walang devotion. Kulang na yung araw pag hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. And I believe may mga tao dito, pinapagaan ng Diyos ang inyong mga puso kapag tayo po ay nag-aaral ng Word of God. May mga taong
Nawawala yung takot, nawawala yung pag-aalala. May mga tao nang pinagaling ng Lord dito. May mga binigyan na siya ng trabaho, naghimala. May mga nanonood na rin, alam nyo ba, na nagpunta na sa ibang bansa, natanggap yung mga visa approval nila. At may nanonood din dito ngayon, kapapasa lang, magtatrabaho na si Ate Lady Lloyd. Nandiyan ba si Ate Lady Lloyd, ha? Papunta na siyang Saudi. Pinagpe-pray lang namin yung dati hanggang simula August. At ngayon, napunta na siya doon. May mga nasagip ng buhay. Tama. Kitang-kita natin. Iba po ang nagagawa kapag tayo po ay sama-samang natututo, nag-aaral. Amen. Amen. Alam nyo, kahit na ano lang ang mangyari, parang yung pakiramdam ko na, Lord, kahit na anong mangyari sa buhay ko, alam ko may plano ka. Di ba nabawasan yung pag-overthink mo? Nabawasan yung pag-iisip mo. Legit. Nabawasan talaga. Na sige, Lord, kung mawawala man sa akin, alam ko may plano ka. Lord, kung hindi ako matatanggap, alam ko may plano ka. Lord, ganyan lang yung buhay natin, di ba? Yung parang, sige, kung ano na lang mangyari, basta Lord, sa'yo ko, ikaw nang bahala sa akin. Ganun yung pakiramdam ko, God is always in control. God is always in control. Yan, si Ate Bebs. Anak ko, isa rin yan. Hindi niya nagte-TikTok, pero sinabi nung kaibigan niya, si Ate Rosana, ito, panoorin mo yan. Nag-download ng TikTok para manood ng devotion. Sino po dito ngayon yung in-invite siya ng kaibigan niya kaya siya nandito ngayon? Sino po dito yon? Yung in-invite siya ng kaibigan niya kaya siya nanonood ngayon. May nag-share lang sa inyo. Yan, sila Ate Des. Yan, praise God. Meron pa ba? Yan, si Grateful, the sister ko. Yan, Crazy, Ate Maricel. Ako na-invite. Sino nag-invite sa'yo? Palgo Express. Ayan. Pero mas marami pa rin yung talagang nag-i-scroll at dumaan ito. Galing. Sa lahat ng mga nag-invite, congratulations. You're doing, tama yan. You're doing what is right. Amen. Yung iba napadaan lang, hindi aksidente kung bakit nandito kayo ngayon. Dumaan lang to kagabi, ngayon nandito ka pa rin, di ba? Dumaan lang sa wall ko, nakita ko lang, ay, yung mga baguhan dito, huwag kayong mawawala kasi may grounding session tayo mamaya. Amen po. So, sa lahat ng mga nag-invite, tama yan. Pagpatuloy nyo lang, mga kapatid. Hindi natin alam kung ilang buhay ang mapagpapala, mababago, maliligtas dahil sa live stream na ito. It's not hindi ibig sabihin na dahil sa akin, dahil sa atin. No. Lagi kong sinasabi, it's not about us. Kahit wala ako ngayon dito, kahit hindi ako nagla-live stream, alam ko may way ang Lord para maligtas tayo. Para katagpuin tayo. Okay? Pero I'm just blessed, so blessed, na maging parte po ako ng buhay nyo kung bakit nyo nakilala ang Panginoong Jesus. At patuloy ko po itong gagawin, mga kapatid. Patuloy ko po itong gagawin. Hindi po tayo mapapagod. Ito na yung buhay natin eh. Diba? Ito na yung buhay natin. Na without God, without the presence of God in our lives, we are empty. We are empty. God bless you po, EET, kung ano man po ang will ng Lord sa buhay nyo. Amen. Nagagawa natin ang kalooban ng Diyos. Number 2, napakaganda, it's never too late to change your heart. It's never too late to change your heart. Kamusta yung puso mo? How's your heart lately? Kamusta ba yung puso mo ngayon? Nasaktan ba yung puso mo? Dinurog ba yung puso mo? Niloko ba yung puso mo? Or devastated, heartbroken?
Nasa Panginoon ng puso. Sobrang bigat. Yeah. Buo na po ulit. Praise God. Yeah, ang puso natin ay napakahalaga, mga kapatid. Pero ang puso rin po ay deceiving or deceitful. Kaya huwag kang aasa lang sa puso mo. Your past response doesn't have to determine your future. Kung ang puso mo ngayon ay basag, sira, durog, wasak, hindi ibig sabihin na bukas ganyan ka pa rin. Amen? Hindi ibig sabihin na broken ka ngayon, broken ka pa rin bukas. Yung first son dito, yung unang anak, he refused na magtrabaho to go to the vineyard. He made the wrong decision. Nagkamali siya kasi sabi niya, I will not go. Hindi ako pupunta. But later, he regretted it. Nagsisi po siya. At anong ginawa niya? He got up and he obeyed. Mali siya ng desisyon pero tinama niya. At sumunod siya. He obeyed. And that is what we call repentance. Alam ko, marami tayong pagkakamali sa buhay. Alam ko, marami tayong mga nagawa in the past. Mga mistakes, mga failures. Ay, grabe. Sabihin na natin, di ba? Na sobrang wasak na wasak ng buhay natin at maling-mali yung desisyong ginawa natin. May mga desisyon tayong pinagsisisihan. He regretted it the first son nung sinabi niya, I will not go. Hindi ako pupunta. But still, he got up, he obeyed. Hindi pwedeng naramdaman mo lang na guilty ka. Hindi pwedeng na-realize mo lang na mali ka tapos wala kang ginawa. Kapag alam mo na may nagawa kang pagkakamali, ibangon mo yung sarili mo. Huwag kang mag-guilty lang. Because true repentance is changing direction. Alam mo lang mali yung ginagawa mo, nagpapatuloy ka pa rin dyan sa mali na yan. Anong gawin mo? Anong dapat mong gawin? Tumalikod ka at magbago ka ng direksyon. Sumunod ka sa Panginoon. Baka ikaw yung tao na takbo ka ng takbo. Ayaw mong sumunod sa tawag ng Diyos sa buhay mo. Are you ignoring His calling? Have you spent years running away from God? Or maybe you failed again and again and again and again and again. Alam niyo po, itong talinghaga na ito ay pagpapaalala uli sa atin that as long as there's breath in your lungs and there's still an opportunity, ibig sabihin may hininga pa sa lungs mo, there's still an opportunity to turn back to Him. Humihinga ka pa. Kayong 1,000 nanonood ngayon, humihinga pa kayo. Ang ibig sabihin, anuman ang mga nangyari in the past, mga kapatid, may pagkakataon ka pang tumayo, magbago, baguhin, tumalikod sa kasalanan at magsimulang sumunod sa kalooban ng Diyos. May pagkakataon ka pa. You are not beyond repair. God can still fix you. God can still use you. There's still an opportunity to turn back to Him. Kahit nasirain ka ng mga tao, kahit na anong sabihin sa'yo ng mga tao, hindi naman mahalaga kung anong sinasabi nila eh. Ang mahalaga yung pinapagawa sa'yo ng Diyos. Hindi naman sila nagbibigay ng lakas sa'yo eh. Hindi naman sila nagsusupply ng hininga dyan sa lungs mo eh. Si Lord. Ang Diyos ang nagbibigay buhay. At habang may buhay ka, may pag-asang magbago ka. Ang tanong ko, buhay ka pa ba? Siyempre, yes. Buhay ka pa. Ibig sabihin, may pag-asa ka pang magbago. Hindi katapusan ng buhay mo nung nalubog ka sa utang. Hindi katapusan ng buhay mo nung nalulung ka sa droga.
Hindi katapusan ng buhay mo nung may desisyon kang maling-mali, na halos bumagsak ang negosyo mo, na bankrupt ka, na wala ka ng trabaho. Hindi ibig sabihin katapusan na ng buhay mo. As long as there's breath in your lungs, there's still an opportunity to turn back to Him. Now, turn back to Jesus. Turn back to Jesus. Ang buhay na walang Jesus, walang pag-asa. God is not looking for people who have never failed. He is looking for people who are willing to return. Who are willing to return. Handa ka bang manumbalik sa Panginoon? Handa ka bang manumbalik sa Panginoon? Kahit ano man yung past mo. Kahit ano man yung past mo. Amen. Kahit napakapangit ng nakaraan mo. Kahit puro sugat, alam mo yun? Akala mo ba ay hindi kayang baguhin ng Panginoon yung mga pangit na nangyari in the past? Kayang-kaya po ng Lord. Kayang-kaya po ng Diyos. Kayang sumulat ng Panginoon ng magagandang mga kabanata, magagandang pahina. Hindi po ba? Sa pagtatapos ng isang pahina ay merong naghihintay na bagong kabanata. Palagi po may naghihintay at habang nabubuhay ka, tuloy-tuloy po ang paglipat ng pahina. Tuloy-tuloy yan Habang nabubuhay ka. So hindi porket nasaktan ka ngayon, bukas ay masasaktan ka pa rin. Amen po. So ayan, mag-iiyakan na naman tayo dito. Pero amen, di ba? Naghahanap ang Diyos ng mga tao na willing manumbalik sa Kanya. Kaya sana po maging ganun po tayo. Na Lord, ngayong gabi, handa na po akong bumalik. Gusto ko na pong bumalik, Panginoon. Gusto ko na. Amen. Yeah. So, paano tayo magpapatuloy niya? It's never too late to change your heart. It's never too late. Di pa huli ang lahat. Promise. Diba? Kahit na... Sige, patutugin ko yan. Mamaya. Nakikita niyo yung mga taong to na sinasabi nila na Lord, gusto ko na pong bumalik. Di ba parang gusto ko na pong manumbalik sa'yo. Siguro ilang taon din o ilang panahon din kayo nawala sa Diyos. And yeah, salamat dahil ngayon nare-realize natin na nare-realize natin na kailangan ko talaga ang Lord, di ba? Kailangan ko talaga ang Panginoon. Hindi natin kayang mabuhay nang wala siya. Kasi kahit na anong gawin mo sa mundong to, kahit na anong gawin mo, kapag malayo ka sa Diyos, hindi ka talaga makukontento. Hindi ka makukontento. Kaya tandaan mo, hindi pa huli ang lahat, okay? God bless you po, Papa Nel. God bless you.
Daniel, laban lang. Laban lang. One step of obedience today is more valuable than 1,000 promises about tomorrow. Alam mo, hindi na mahalaga kung anong mga sasabihin mo eh. Hindi na mahalaga kung anong mga ipapangako mo sa Diyos. Ang mahalaga ngayon, one step of obedience. One step of obedience lang ang hinihintay ng Lord. Wala nang mga pasabi-sabi ng kung ano-ano. Wala nang kahit na anong mga palabok. Ang gagawin mo lang ngayon, ihakbang mo ang iyong panyapak at sumunod sa Panginoon. Kung napakarami mo ng mga napangako sa Diyos na gagawin ko to, maglilingkod na ako sa iyo, pero hindi mo pa rin nagawa, huwag mo nang sabihin. Gawin mo na lang. Gawin mo na lang. Never too late. And last, bago tayo mag-grounding session, your life is your loudest sermon. Your life is your loudest sermon. Yes, matatanggap ka ng Diyos. Who's JT? Matatanggap ka ni Lord. Ang buhay po natin ang pinakamagandang katuruan na mayroon po tayo. People believe what they see more than what they hear. Jesus exposed the religious leaders because they honored God with their lips, but not with their lives. Pwede pala yun, posible yun, to look spiritual on the outside while living far from God on the inside. Alam niyo po, yung pamilya natin, yung mga kaibigan natin, yung mga co-workers natin, yung mga classmates natin, alam niyo po, they may never read the Bible, but they read our lives every day. Nababasa po tayo ng mga taong ito. Our life is our loudest sermon. Nakikita nila kung paano tayo magsalita. Nakikita ng mga tao paano tayo magpatawad. How we respond under pressure. How we treat people when no one is watching. Nakikita po ng lahat ng tao ang mga ginagawa po natin. Our daily obedience tells the world whether Jesus truly lives in us. Totoo bang nabubuhay si Jesus sa bawat isa sa atin o hanggang salita lang? The strongest testimony is not this microphone. It is a transformed life. Ang buhay na binago ng Panginoon. Ang buhay na binago ng Diyos. Ang pinakamagandang sermon na maisusulat natin ay ang buhay na ito. Kung paano tayo binago ni Lord, kung paano niya tayo pinagpala. Di po ba? It is a transformed life po. Kaya kung kayo po ay nahihirapan ngayon, mga kapatid, tandaan nyo po may pag-asa pa. Sabi ni Ate Bea, August 15, 2025, nag-start dito. Thank you Lord, andito pa rin ako. Alam niyo po, steady tayo 1.2. Parang kaninang umaga, that is our prayer. Actually, ever since. Grabe si Lord, no?
1,000 mga tao, sumusubaybay, nakikinig, nagmamatsyag, tinitingnan kung ito bang mga sinasabi nitong taong ito ay nakikita ba sa kanyang buhay, ang kanyang pinapangaral. Before tayo mag-grounding session, conclusion muna. The parable of the two sons confronts every believer with one important question. Makinig po kayo. Nagsasabi ka ba ng oo sa Panginoon pero hindi mo naman ginagawa? May mga panahon na ba sa buhay mo na nangako ka sa Diyos pero hindi mo natupad? Maybe you've said yes in the past, yet you never do it. Maraming pagkakataon. Napakadami. But like the first son, tayo yon. Tayo yung first son. Na sinabi natin, ayoko po. Pero sa dulo ginawa niya pa rin. And yes, you can still repent and obey today. You can still repent and obey today. Or even right now, tonight. Today, tonight is the night to align your words with your actions. Because in God's kingdom, obedience is always better than empty promises. Are you guys, my brothers and sisters here in our community, handa na po ba kayong sumunod sa panawagan ng Diyos? Sinasabi niyo ba ngayong oras na ito, yes, Lord, I will obey. Yes, Lord. Kung may mga tao po ngayon na tumitingin po at nanonood sa iyong buhay, na hindi naririnig ang mga sinasabi mo, pinapanood ka lang nila pero hindi nila naririnig ang mga sinasabi mo, makikita kaya nila si Jesus sa buhay mo? Kung may mga taong nanonood lang at hindi nakikinig sa iyo, makikita kaya nila si Jesus sa buhay mo? For our conclusion, God is not asking if you know His Word. God is not asking if you know His Word. He's asking, will you live it? Isasabuhay mo ba? A life of obedience will always speak louder than a mouth full of promises. Thank you, Lord. Yumuko po tayong lahat at pumikit tayo po'y manalangin. Thank you, God. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pangungusap ngayong gabing ito. Salamat po sa mga salita mo. Nakikita po namin ang aming mga sarili madalas. Kagaya po nung unang anak. May mga sinabi po kami, Panginoon. Sabi namin ayaw namin. Hindi namin kaya. Marami kaming mga excuses, marami kaming mga rason. Pero Lord, gusto po namin na ngayong gabi ay magsimula pong sumunod sa iyo. Ayaw po naming maging kagaya nung ikalawang anak, na kami ay palaging nangangako pero napapako po iyon. Hindi naman namin ginawa. Ngayong gabi nais po naming sumunod at magpatuloy po sa inyo.
Patawarin mo po kami sa napakaraming mga pagkakataon, Lord, na ino-honor ka lang namin gamit ang aming mga salita pero hindi ng amin pong mga buhay. Ngayong gabi, give us hearts that are quick to repent and willing to follow wherever you lead, Lord. Ang mga kapatid kong nanonood po ngayon, help us to be doers of your word, not just hearers. And may our actions reflect your love. Hayaan mo po na ang aming mga buhay ay maging buhay na patotoo. The greatest sermon, Panginoon, ang buhay na ito that will point others back to you, Jesus. Back to you, Lord. Let our obedience become our worship. I pray, Lord, sa lahat ng mga taong kasama ko po ngayon, hindi na po kami aalis. Hindi na po kami lalayo sa iyo. Salamat po, pinagaling mo na po kami. Salamat, pinayapa mo na ang aming mga puso. Sa gagawin po naming grounding session mamaya, Panginoon, patuloy po naming maranasan ang napakalakas na pagkilos mo. Salamat. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.